Very Cyndi Lauper tayo today. Yes. Yeah, very Cyndi Lauper talaga. The outfit and everything and the color. Good morning, mga ka-Epi. In my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow. I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. I will catch you. I will be waiting. Time after time. Yeah, come on. Hindi makababae yung step eh. Time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. Jump it's out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Wow. Yung parang sayaw dun sa kwan. Karaoke. Ay, yung apat pa sila. Yung gumagano. Yung gumagano. Go slow. I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Wow. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Oh, di ba, Lord? Ganun pala. Time after time. Woo. Time after time. Oh, time after time. Time after time. Time after time. Ganun echo. May echo yan. Time after time. Time after time. Time after time. Ah, grabe naman yung pagkakanta. Kantagahan dahil every moment ay masaya. Basta kasama ang MB Barkada. Mayat niya. That was Time After Time by Cyndi Lauper. You know Cyndi Lauper? Familiar. Yeah, very extravagant yan nung magdamit. Oo, punk na may rock vibe, ganon. O, kakaiba yan siya. And her voice is very this. Wow. Very ganito. Pero imagine if the jacket is more colorful. Ganon. And the hair is also very colorful. Oo, siya ang babaeng Kobe Bryant. Di ba si Kobe yung maraming color yung hair? Tama ba? Hindi ba siya yun? Sino na yun? Yung basketballistang maraming color ang hair?
Si Rodman, ayun. Kobe Bryant, nagkakata Akala ko doon. Kobe. Mali ko ba Malay basketball yan? Basta may Hindi, kilala akong lalaki na colorful ang hair. Si Rodman pala yun. Oo. Alam mo kung saan siya namamalagi? Sa road. You're rude. You're rude. Oo. Ganun lang ngayon ako nakakaloka naman. Alam mo yung mga oras-oras na ganyan. Minsan ang mga tao hinahabol na lang. Totoo. Minsan naman naghahanap na ng oras. Kaya dapat sa mga ganitong panahon talaga, we have to really embrace and we have to be thankful for each time. Diba? Oo, na meron tayo dahil hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ba ang oras natin. Not with just ourselves, pero sa mga kasamahan din natin sa buhay, ang mga mahal natin sa buhay. Ikaw ba, pag sinabi mong oras, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Oras, ang unang pumapasok sa isip ko yung yung... Relo? Hindi, pero yung time na, syempre, tumatanda rin yung mga parents, yung mga mahal ko sa buhay. And which is, yun yung ayoko. Kung pwede ko nga lang pigilan yung time. Ako yung tatanda, tapos sila, stop muna, gano'n. No? Oo, antayin nyo muna ako, tapos pantay na lang tayo para matawag na kita sa pangalan mo. Mauutosan mo sila. Pantayin mo, stop muna yung edad nyo. Hanggang 53 muna kayo. Antayin nyo kung maging 53 para ang tawag ko na sa iyo, huy, Maria Teresa. Oo, di ba? Huy, Brenda, may kantuyan, ganon. Ang kamanaginaw. May pangahawakan ka na. Oo, nakakatuwa. Pero grabe, sa mga panahon na ito talaga, katulad ng sinabi ko, lalo na ang mga empleyado, hinahabol na ang oras sa pagtulog, oras sa pagkain, oras sa pagpapahinga. So dapat we really need to learn how to manage our time wisely. Oras para sa trabaho, oras para sa social life, oras naman para sa pamilya, at syempre oras para sa sarili mo. Hindi dapat mawawala yung mga yan. Totoo, hindi mo dapat yan. Dapat hindi, nababalance mo lahat yung sa ibang yung buhay mo personal, sa trabaho, para hindi ikaw yung kawawa kasi ikaw naman talagang kawawa yan pag hindi mo na-balance. Totoo yan. Pero ano nga ba ang pinaka mahalagang gamit pagdating sa oras? For me, relo. Relo talaga dapat yan. At alam mo ba, na ang mga relo, minsan nasisira talaga yan siya. Oo, literal. Oo. Pero, sa digital age natin, uso pa rin ang mga makaluma o yung classical na relo. May nakikita nga ako dito, nakarelo. I-flash nga natin yung kamay ninyo dyan sa camera. Oh, yan. Ano yan? 15 million? Yan, mahal yan. Mahal yan. Oo. Pero, tignan mo naman yung isa. Kahit anong edad niya, pero... Digital. Parang baliktad. Dapat nagpapalit sila eh. Oo nga, teka lang. Tignan mo. Tignan natin. Yung isa, naka-classical. Oo. Yung isa naman, naka-digital. Pero yung edad niya, parang hindi yata pantay. Hindi, ganyan na daw talaga dapat. Hindi kailangan dapat humahabol ka din. Mahabol tayo. Sa panahon. Oo. Pero sa mga classical na relo, meron pa rin mga nagre-repair. No? Ano bang tawag doon na sa nagre-repair ng relo? Relo repair. Repairer pala. Relo repairer. Oo, pero may tawag doon. Tama ba? Tama ba? May Anong tawag Tagalog sa kanila? po yun eh. Nagre-relo. Taga-relo. Kung sa sapatos, ano yun? Sapatero. Sapatero. O edi, relopero. Sapatero. Naku, kilalanin nga natin itong trabahong ito na kahit sa mga ganitong panahon, hinahabol pa rin nila ang pag-aayos ng mga makalumang mga klase ng relo. Ay, dito yan sa Oh My Job. Sa gitna ng abalang lungsod ng Baguio, may isang tahimik na kamay na nagbabalik ng oras, hindi lang trabaho, kundi alaala. Sa bawat segundo, may kwento. Kilalanin natin si Manong Mario, 24 na taon ng watch repairer, dito mismo sa tabi ng Harrison Road, na araw-araw binibigyang buhay ang mga hihintong oras. Kayang buhayin ni Manong Mario ang bawat orasana. Hindi biro ang maliit na tornilyo, hindi basta hawak, dapat may tiyaga at puso. Alam mo yung pakiramdam na parang wala nang pag-asang maisayos pa ang isang orasan. Pero may mga taong kayang magbalik ng galaw nito. Ganyan si Manong Mario, hindi lang relo ang kanyang kayang ayusin, kundi ang pagbabalik ito sa tamang oras, lalo na sa mga taong umaasa sa kanya. Basta may kitang korte, okay, talagang ito na lang ang panahon na nakuha ka. Siyempre, yung dapat magtsaga-tsaga, saka
Huwag kang mangluloko ng kapwa mo para at least dadami yung customer mo. Pumarehas ka lang. Kasi kung nangluloko ka, babalik din sa'yo yun. Kasi wala namang aming paghahanapan na buhay, hindi ganito lang. Basta importante, hindi ka naglalumang mo kapwa. Pero sa panahon ngayon, may kalaban na ang orasan. Alos, huwag na kasi marami na rin lumalabas na cellphone, may oras na, kaya nahati na. Di tulad noon na wala pang cellphone, marami talaga ng pako. Kasi kailangan nila talaga yung oras. Pero meron pa rin kasi tumatagal din nahanap din nila yung kaliwan nating rin. Kahit ganun, hawak pa rin niya ang tiyaga at ang pagmamahal sa trabaho. Magkukunti na talagang tiyaga pa rin. Kasi nga marami na rin na akong customer. Basta importante, di ka naman nanlolok para at least babalik at balik sa yung gusto. Ay, ito na lang kasi okay naman siya. Madali lang kausap. Pero kung iniisnab mo na may mga customer mo na inaaway mo, mahirap. Wala ka rin gusto mo. Sa likod ng matyagang kamay na yan, hindi lang kasanayan ang puhunan, kundi oras at dedikasyon. Kahit minsan, walang katiyakan ng kita, tuloy lang ang pagpihit ng tornilyo. Sabi nga ni Manong Mario, okay lang naman kasi yung paglulugi naman, minsan babalik din kasi yung trabaho natin talagang mayroon na ganyan. Basta importante, panaalangin ka lang sa taas, okay na yun. Hindi mo nakakalimutan, di ba? sa bawat relo na gumagana muli, hindi lang oras ang naibabalik, kundi tiwala at minsan mga alaala ng isang tao. At sa maliit na bagay, dun nasusukat ang tunay na halaga. At sa patuloy na pag-ikot ng mundo, nandito si Manong Mario, patunay na ang oras kapag pinapahalagaan, hindi kumukupas. Alam mo, nakakatuwang isipin na meron pa rin mga watch repairman. Oo, na nandyan sa tabi-tabi, sa gilid-gilid lang actually sila, na nag-aayos pa rin ng mga lumang mga relo. O kaya sirang relo. Sirang relo, at napapagana pa rin nila yan. Diba? Pero nakakaloka ding isipin na dati ang relo ay necessity. Ngayon nagiging accessory na siya. So parang from necessity to accessory. Diba? Parang noon, wala pang cellphone nun eh. So, anong oras mo na? Lahat nakatingin ganyan. Ikaw, anong oras mo na? Ganyan na. Diba? Oo. At saka nakaka-proud and talagang kahit meron na nga yung mga bago ngayon, digital, may cellphone andyan pa rin sila at hindi nila binibitawan yung mga ganong trabaho na alam nilang kahit mahina na yung kita nila because nga may digital watch na and everything, pero andyan pa rin sila. Tama, at pinapanindigan pa rin nila yung trabahong nakagisnan nila at nakagisnan din ng iba. Totoo. Dahil sila lang yung kilala na ganun eh. Diba? Oo, kung ilang dekada rin yan. Siguro pinasa-pasa rin yan. Speaking of pasa-pasa, si Papa may relo siyang super old. Sabi niya, gusto mo ba ng relong to? Sabi niya, nung una ayoko, pero parang feeling ko ngayon, pag uuwi ako, tatanggapin ko yun kasi pamana na siya eh. Tapos, ang mga classical na relo na, magiging mahal yan in the future. Oo, diba? Totoo yan. Magiging mahal yan sa mga susunod na panahon. Kaya, itabi mo lang yung relo mo. Pag uwi ko, aangkinin ko yan. Ay, oo. Ay, saya naman nung Ikaw ganon. ba meron? Meron yung si sa father mo? No, hindi sa father, pero from my lola. Ay, meron din siyang relo. Oo, noon pa. Very vintage. Oo, ang dami niyang mga pinapamana sa akin. Thank you, kahit nandiyan ka na. Thank you for it. Totoo? Ano yung pinaka-naalala mong pinamana niya sa'yo? Mahilig kasi ang lola ko sa mga korerete sa mukha. Korerete. Mga hikaw, relo, yan talagang pinamana niya sa akin. Hindi ba ang kolorete, make-up? Hindi. Yun yung tawag namin. Bakit ba? hindi pwede. Yung alam ko, mga accessories. Mga hikaw, bracelet, relo, yun talagang pinamana niya sa akin. Mahal yung mga yan. Hindi ko ginagamit. Mayaman pala si Miss Angelica. 10 years from now, may isasanla ka na. Wow, sana nga. Tama,
yun. Totoo. Yun lang. Hindi totoo yan. Totoo. Lalo na kapag totoo yung mga yun. Mm-mm. Ay, sabi ko sa'yo talaga, baka diba? big time ka sa darating na araw. Pero nakaka-pressure din. Oo. Diba? Nakaka-pressure yan kasi the fact that pinagkatiwala nila sa'yo yung mga gamit nilang very vintage na. Oo. May pressure rin na dapat alagaan ko to, hindi ko dapat to Iwala. ibenta. Oo. At meron ka ding pressure na siguro sa mga susunod na henerasyon, ikaw naman yung magbibigay o magpapasa. Exactly. Oo. Pero, speaking of mga pressure, alam mo bang meron ding pressure ang mga katawan ng tao? Actually, pressure points. Oo. Ay, hindi lang takore. Hindi lang takore. Hindi kasi may pressure. Pressure cooker! Hindi, may pressure points ang takore. Ano Kapag pressure nahihit point? na nila, kaya sila tumutunog. Ganun. Science. Paano ang... Ganun yan. Gusto ko yung sound. Ganun Paulit. yan. Ganun Oo, yun. pero hindi naman tayo nagaganon pag nahihit yung mga pressure points natin na Paano ba? bilang tao, kundi nagiginhawaan tayo. Yung letter A hanggang letter Z na babanggit natin. Diyan pa. Wow. Diinan mo. Wow! Yan yung mga pressure points natin. Alamin nga natin yung mga pressure points natin dito sa Katawonder. Pagod ka na ba? Masakit ang ulo, balikat o likod? Minsan, simple lang ang solusyon. Nasa kamay mo na. Pressure points. Ito ang mga spot sa katawan na kapag pinisil o minasahe, nakakatulong magtanggal ng pagod, bawas sakit ng ulo, at minsan nakakapagpababa ng kaba o anxiety. Ginagamit ito sa reflexology at acupressure, centuries-old practices para sa natural na kaginhawaan. Kapag masakit ang ulo at tense ka, pindutin ang point na ito. Ayon sa studies, nakakatulong ito para mabawasan ang tension headaches at minsan pati stress sa katawan. Kapag sobrang stress at hindi makapag-concentrate, pwede mong i-massage ang point na ito para kumalma at makapag-focus ulit. Kapag mabigat ang balikat dahil sa trabaho o pagod, pindutin ang muscle na ito para maibsan ang bigat. Kapag pagod ang buong katawan o mataas ang stress, i-press ang point na ito sa paa para gumaan ang pakiramdam at ma-relax ang muscles. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, trabaho, school o biyahe, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sarili. Pero sa simpleng pag-press ng mga puntos na ito, pwede ka nang huminga at magpahinga kahit ilang segundo lang. Minsan, hindi mo kailangan ng gamot agad. Minsan, kailangan mo lang hanapin ng tamang punto para gumaan ang pakiramdam. Small points, big pressure point. Just big relief. Oo. Pero maganda yan, ano? Ang nakakaloka lang minsan, yung mga pressure points natin, kinakailangan natin ng kasama para gawin yun. Pero commendable. Si Aaron, no? Kasi ginawa Grabe, niya no? mag-isa. Ginanon niya mag-isa yung noo niya. Uy, pinakamaganda yan. Alam mo, nasubukan ko din dito talaga. Isa yan sa nakakaginhawa na pressure points sa bandang noo. Siguro kaya lumapad din yung noo ko. Kasi madalas ako kaya Naitas mo yung hairline mo. umuro. Hindi kapag sa barbershop. Di po ba sa barbershop, Sir Mar, ganyan. After, no? Magaling silang magmasahe. Baka dyan galing si Ay. Mond. Ang galing din kasi ni Mond. Si Raymond Makatiag. Oo, grabe. Magaling yung mag-pressure points. Pressure. Oo. Siguro pressure Siguro yan sa buhay. dati siyang barbero. Hindi. Pressure cooker. Pero ang galing niya. Hindi, oo. di ba nakakatuwa? Yun yung mga simple lang na imbis na i-take mo kaagad ng gamot, find an alternative para hindi masana yung katawan mo sa mga gamot, mga chemical. Ay, oo. Oo. Maapektuhan din kasi dyan ang kidneys mo. Yes, Oo. oo. Yung Health internal mo, organs, mga ganyan. Pero kapag hindi na talaga kinaya, again, eto ay mga simple lamang na pamamaraan para ma-relieve kung ano man yung nararamdaman natin. Pero kapag sobra na, hindi na kinaya ng
kanya-kanyang pressure points, of course, kumonsulta pa rin tayo sa mga profesional katulad ng doktor. Kasi sila lang naman ang makakatulong sa inyo kung hindi na kaya nga na papisil-pisil na lang, gano'n. Ito kapag kailangan mo lang ng panandali, panandalian, temporary relief nga. Ikaw ba, Miss Bea? Meron yung isa, yung inaapakan yung tsinelas na may tusok-tusok. Alam ko yun. Spike chinelas. Hindi, may tawag po doon. Anong tawag mo doon? Yung may mats na may mga bato-bato. Yes, Pwede parang mo yung apakan mo yun. Maganda yun kasi pinakamaganda, isa din sa pinakamagandang imasahe, yung dapan. Diba? Dapan. Sole of the feet. Anong Tagalog ng talampakan. Pasensya. Yeah, as I mentioned yesterday, no, I just came from other countries. What country? The other country. What country? Other country. Ganun dapat mo pag tinatanong ka. Yeah, where are you from? From the other country. Where? Other country. Kasi wala kang masabing iba. Diba? Anyway, mga ka-MB, umpisa pa lang yan ang masaya nating moment dito sa Morning Balitaktakan dahil mamaya naman, mga balitang tinutukan ng Luzon Headlines. Kung saan nga isa pong SK Federation President po ang nagain ng resolusyon para mapatigil po ang lumalaganap ngayong mga e-bingo, especially electronic bingo, especially po sa isang government-owned na establishment dito sa Baguio City. Oh, really? Ano pa? At hindi lang yan. Dahil nga syempre, bukod yung mga iniisip ng mga estudyante na mga pagastusin sa apartments and everything, alam mo ba, sinusulong ngayon din sa City Council ang free meals ng mga college. Bakit ngayon lang? Ngayon lang. Noon nag-aaral kami, ayaw. Ang mahal. Wala pang building. Ngayon, may pa-free meal pa. Pero okay lang yan. Para sa mga kabataan. Oo, totoo naman yan. At hindi lang po yan. Dahil nga after na ipatupad yung 20 to 30 km per hour na speed limit dito sa Baguio City, dadagdagan daw ito into 40. Ay, 40 kilometers per hour? Ganun. Speaking of mga balita na rin lang naman pala, binabantayan pa rin mga ka-MB, itong low pressure area na mukhang papasok na or hindi ko lang sure kung nakapasok na ba ito. No, hindi pa nakapasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Hopefully, hindi na talaga siya magtuloy bilang isang bagyo. Totoo yan. Kaya nga wala tayong namamataan ngayon na pag-uulan hanggang Thursday o bukas. Yes, unless dahil lang ito dito sa hangin habagat na naman. Magdadala na naman ng pakunti-kunting ulan sa mga ilang pulo dito sa ating bansa. Pulo? Pulo. Alam mo kung ano ang pulo? Ano? Yan kapag naglalagay ka ng tubig sa isang timba. Kulo. Mapupulo na ba siya? Hindi pa. Pulo na ba siya o hindi pa? Yan naman yung ginagamit din sa takure. Kapag napulo na siya, pwede mo nang pangkape. Hindi ba yung dito yun? Puyo yun. May entry siya. Gusto ko yan. Yung dito. Ha? Puso din. Ay, malayo masyado. Oo, tama na. Tama na? Okay. Minsan yung isang beses, okay na siya. Mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok,
Maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan ng pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan sa sakyanak dito sa bangin. Nang matumba ang poste, ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. August 20, 2025, narito mga balitang nakalat ng RNG News. Naghain ng resolusyon ng SK Federation President ng Baguio para kansilahin ang kontrata ng operasyon ng e-bingo sa Maharlika Livelihood Complex. Narito ang report. Tandang-tanda pa ng 73 anyos na si Tatay William Baya ang kanyang kaibigan noong dekada 70 noong siya'y high school pa lamang. Dito, nasaksihan niya kung paano nalulung sa sugal ang kanyang kaibigan. High school kami noon, pero nung mag-graduate kami, sila pumunta sa Minahan. Nag-business ng konti, na yumaman. Pero yung barkada niya, taga-casino, kaya ngayon ay na. Halos parikas na kami na ngayon. Kaya naman laking pasasalamat niya na hindi nito nasubukang magsugal. Masama kahit sa umpisa, kahit kunti-kunting sugal, kunting pira, lumaki yan. Inaadik ka dyan. Halimbawa may 100 ako, tapos kukunin ng sabi ng anak ko, ay, yung pang pamasabi ko, kaya may ibigay ko. Pag sinugal ko yan, ay wala akong ibibigay sa anak ko. Isa lamang si Tatay sa libo-libong nangangamba sa paglaganap ng sugal hindi lamang sa online, kundi pati na rin sa mga establishmento. Isa na rito ang e-bingo sa basement ng Maharlika Livelihood Complex. Kaya kahapon, August 18, naghain ng resolution si SK Federation President at Councilor John Ray Mananeng para kansilahin ang kontrata ng operasyon ng e-bingo sa lugar. Itasa ang Ordinance Number 39 Series of 2023 wherein we are being declared as a character city at bilang gampanin ng character city ay magbigay ng proper wellness sa ating mga residente sa Baguio and nakita natin itong gambling as one of the violations. Technically, para sa slot machine. Kaya siya tinatawag na kaya dinadap siya as mini casinos. At syempre, imbes na iuwi sa pamilya yung income or ibili sa mga pangangailangan, napupunta na dito sa mga e-bingo sites. Matatandaan noong ika-30 ng Mayo 2025, ipinasakamay na sa Baguio LGU ang pamamahala ng Maharlika Livelihood Complex. Pero dahil may permit ang mga ito, para mag-operate hinayaan lamang ito. According to my team, mga nagbebenta, mga naghahanap buhay pa sa palengke ang pumupunta. Kaya sa akin naman, kung yung mga pinaghihirapan nila araw-araw ay napupunta lang sa ganitong mga paraan or yung tinatawag na e-bingo.
Ang publiko, suportado naman sa pagpapatigil ng electronic gambling o e-bingo. Hindi po, ma'am. Bakit, ma'am? Lalong malulong yung mga kabataan sa sugal at saka yung mga tao po. Dagdag pa ng isang religious leader na si Pastor Jerome, ang pagsusugal ay isa sa mga dahilan para masira ang focus ng isang tao. Is makabasol ka kaniya po Diyos. And then may kadwa is focus gamin nga iti madadal kat the mind. The mind that will affect the action. Because amin nga sugador kat damagam da isuda kat dumaminsan handa nga amuin nga mabisbisinda kaputa kayat da nga mga baklad ta. Not all legal is moral. Remember that. Okay? Sugal is sugal. Covetousness ladta daytime greediness. Sa larawang ito, kita pa na ininspeksyon ito noon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasamang ilang opisyal ng pamahalaang lungsod sa pag-iikot nito sa Maharlika Livelihood Complex noong June 29, 2025. Pag-aaralan pa ng City Council ang resolusyon para mapatigil ang operasyon ng e-bingo. Sinubukan naman ng news team na kunan ng panig ang pamunuan ng e-bingo pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero, RNG News. Naging malaking tulong sa pagbabawas sa mga aksidente sa kalsada ang pagpapatupad ng 20 hanggang 30 km per hour na speed limit sa lungsod. Pero ang ilang motorista umaangal dahil masyado raw itong mabagal. Kaya naman ang pinag-iisipan ng pamalong lungsod na itaas ito. Magbabalita, Vanessa Bugto. 2 hanggang 3 beses kung gamitin ng 62 anyos na si Tatay Jaime ang kanyang sasakyan. Kung wala naman raw itong importanteng lalakarin, mas pipiliin lamang raw nito na mag-commute. Isa kasi ang mabigat na daloy ng trapiko sa kanyang iniiwas-iwasan, lalo na mula nung ipinatupad ang 20 to 30 kilometers per hour na speed limit sa Baguio City. Kung dito lang sa loob, okay lang naman siguro yung na speed. Kung sa highway naman siguro, hindi naman karapat dapat na mabagal ang takbo. Depende kasi dito sa Baguio, yung traffic na eh. Bagamat naging malaking tulong sa pagbabawas sa kaso ng vehicular traffic incident sa lungsod, ang ordinansang ito tila hindi raw akma sa mga kalsada sa lungsod. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, 538 na kaso ng aksidente sa kalsada ang naitala ng Baguio City Police Office. Kung saan pinakamarami dito ay ang human error na umabot sa bilang na 516 na kaso, sinunda ng mechanical defect at lagay ng kalsada. Mas mababa ito kumpara sa 500 at 70 na kaso noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Pero ayon sa Baguio City Police Office, malaking tulong raw ang pagpapatupad ng 20 to 30 kilometers per hour na speed limit. As far as the data is concerned, is human error. That's why we are concentrating sa ganito mga activity, bring about awareness, mga conventions, seminars, and syempre you have to reach out to the mga stakeholders. And it's not only limited sa mga motorista, even yung mga lahat na gumagamit, yung tourist ka man, pedestrian ka man, then that's everybody's concern. Pero ayon naman sa pamahalang lungsod, kailangan na raw itong baguhin dahil kung minsan, ito pang nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod, lalo na sa Central Business District. So for the meantime, we are going to stick with the Republic Act 4136 muna, stating therein na pwedeng tumaas pa pala ng 40 kilometers per hour for city roads. So, titignan namin yon and then I'll call for a meeting sa office. Didefine namin kung ano yung mga kalsada, katulad ng sinabi ko kanina. There are certain roads kasi na pwede tayong mag-increase ng 40. Dito sa South Drive, dito sa main thoroughfares natin, Nagilian, Quezon at Marcos Highway, pwede dyan sa Leonard Wood Road, at yun sa Governor Park Road na area, meron din yan, pwede rin yan. Kasi yung 30, para kayo nagproposesyon yun. Nakatakda pang magsagawa ng konsultasyon ng pamahalang lungsod kung ito nga ba ang dapat na sunding speed limit. Isang paraan lamang daw ito sa pagtitiyak sa kaligtasan ng bawat motorista sa lungsod ng Baguio. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa gitna ng lumalaking gastos sa pag-aaral, higit na ramdam ng mga estudyante ang pagkukulang sa
pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na ang pagkain. Kaya naman bilang tugon, ipinatupad ng lungsod ng Baguio ang Free Meals Program para sa mga kolehiyo. Magbabalita Ron Maran. Pangarap ni Artley na maging doktor kaya't medical technologist ang kinuha niyang kurso bilang kanyang pre-med. Magastos ang napili niya kaya't aminado siyang madalas gipit ang kanyang budget bilang isang estudyante. Nafe-feel ko na po yung gastos ko. Mas lalo na po sa mga uniforms, modules, and other things na babayaran po namin as medical student. Madalas, tinitipid niya ang budget sa pagkain, maitawid lang ang bawat araw. Sobrang hirap magtipid, kuya, ay mag-budget ng pera kasi mas lalo na at may kapatid pa akong binabudgetan ng pera. Pati siya humihingi din ng allowance sa akin. Kaya ang ginagawa ko po, kapag nagkukulang yung budget ko, bumibili na po ako ng biscuits sa labas para lang po may pangkain ako ng lunch. Isa lamang si Artley sa maraming kolehiyong nakakaranas ng ganitong pagsubok. Sila ngayon ang naging inspirasyon ng ordinansang isinulong ni dating SK Federation President Levy Orcales. Nung nag-ikot-ikot kasi kami during the preparation ng office ko for the youth code, isa sa naging issue doon na naiparating sa aming concern ng mga estudyante is meron nga silang pera through educational assistance, meron silang scholarships, pero usually pag may extra money sila, itatabi nila yun pang bayad ng school requirements, pang bayad ng kung anong kailangan nila, pamasahe nila. Minsan nasa-sacrifice yung pagkain. So yun, na-brought out yung student hunger. Kaya nakita natin na isa na valid point natin para i-raise itong ordinansang ito. Ang Baguio City Free Youth Meals for College Students ay alinsunod sa City Ordinance No. 96 Series of 2023. Layo nitong maibsan ang problema sa food insecurity at matulungan ang mga estudyante na maipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Ayon sa City Social Welfare and Development Office ng Baguio City, may inisyal na pondo na 2.64 million na nakalaan para sa unang taon ng implementasyon. Ang ating target is 100 college students who belong to the indigent family. Kaya ang total budget per student is 2,500 per month, covering 10 months kasi we will be excluding the short-term break. Sa ngayon, aprobado na ang implementing rules and regulation ng programa na binuo ng kasalukuyang SK Federation John Ray Mananang katuwang ang CSWDO Baguio. Ganun pa man, may mga hakbang pa rin kailangang tapusin bago ito ganap na ipatupad. As of now, we are the office, under the leadership of our department head, Ma'am Lisa Dibulayungan, we are already accepting applicants for the free meals. But we are still on the process of crafting a MOA with the 3 pilot universities, CSLU, UB, and UC. Kasi ang scheme natin is the school canteen will be the ones providing the meals to our indigent beneficiaries. Inaasahang makatutulong ang programang ito hindi lang para maipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang edukasyon, kundi para rin masiguro ang kanilang kalusugan at nutrisyon. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan.
Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang morning balitaktakan, isang masayang usapan na naman ang ating tatalakayin ngayon. Dahil eto hindi na nawawala. Oo, umpisa pa lang ng panahon ang na to. Utang. Diba? Pero ngayon kasi, dati kasi walang digital world walang social media. Kaya yung mga nakakautang, pwede siya magtago anywhere, anytime. Ngayon kasi kapag nagkautang na, yung iba hindi na kinakaya, pinupost sa social media. Kahit hindi mo friend. Oo. Tinatag pa nila. Naglalagay pa ng picture. Pero eto, tama ba yun? Tama ba kaya na mag-post tayo ng mukha o ng impormasyon ng isang taong nagkautang sa'yo na hindi nagbabayad? Tama nga ba? Alamin natin yan sa Usap Publiko. Hoy, ikaw baklang palaka ka. Ilang buwan na kitang hindi nakikita, ha? Magbayad ka na ng utang mo. Naku, Mari, hindi naman sa ganun, Mari. Oo, baka pwede naman sa susunod na buwan. Oo, walang-wala talaga ako Anong next month, ilang buwan na kitang sinisingil. Kung hindi ka magbabayad ngayon, ipopost kita sa social media. Naku, Mari, hindi naman ganun. Huwag naman ganyan. Pero teka, pwede ba yun? Inutangan ka, pero ayaw magbayad. Kaya sa huli, ipopost mo sa social media. Pero teka, legal ba yun? Alamin natin yan kay Attorney Charles Johnson. I do suggest na wag yung gagawin yun. Kasi, pwede kayong makasuhan pa rin nung nangutang sa inyo. Pwede kayong kasuhan ng cyber libel, pwede kayong kasuhan ng grave threats or slander by deed, pwede din kayong kasuhan ng data privacy violation on processing their personal information kapag may mga nilagay kayong mga impormasyon tungkol doon sa nangutang, like yung address nila, yung picture nila, and other personal info na hindi naman kayo binigyan ng permission nung nangutang na i-post. Narinig niyo yun? So, kahit ikaw pa yung nagpautang, pwedeng ikaw pa yung mapasama sa dulo? Paano yung attorney? No, we take it with a grain of salt kasi hindi naman sa lahat ng mga posts natin is pwede tayong kasuhan. Ang mga sinasabi natin na posts na pwede tayong kasuhan is our tinatawag nating mga defamatory posts or posts that destroys or that impugns reputation over another person.
Kaya yun, medyo mag-ingat-ingat na ang ating mga nagpapautang dyan na wag mag-post masyado sa social media ng mga mangungutang sa kanila. Ayon din kay attorney, kung nag-post ka ng mga detalye ng mga taong may utang sa'yo, katulad ng pangalan, address, at kung gaano katagal silang hindi nagbabayad, hindi pwede yan dahil defamatory yan. Kaya naman tandaan, huwag magpo-post ng mga taong may utang sa inyo online. Oh, narinig mo yun ha? Bawal daw yun. Naku, paano mo nasisingilin? 5 buwan ka nang hindi nagbabayad. Kaya huwag ka magreklamo kung malaki ng interes mo. Nako, paano ako magbabayad? Wala naman yun sa usapan natin. At teka, parang mas mataas pa yung interest kaysa sa hiniram ko. Nakakaloka! Ayon naman sa Civil Code Article 2209 at BSP Circular No. 799, kung may utang ang isang tao at walang napagkasundo ang interes, ito ay papatawan ng 6% kada taong interes hanggang sa mabayaran ang buong halaga. Ito ang tinatawag na default legal interest para sa mga loans at forbearance of money. Ang mga nagpapataw naman na masyadong mataas na interes sa isang utang, may kasunduan man o wala, ay maaaring iharap sa korte. Kung napatunayan na masyadong mataas ang interest rate, may kapangyarihan ang korte na itama ito. Maaari rin nilang gawin ang mga sumusunod. Una, bawasan ang interes. Kung ang ipinataw na interes ay masyadong mataas, maaaring sabihin ng korte na ito ay unconscionable o hindi makatao. Pangalawa, ipawalang bisa ang kontrata ng interes. Kapag may kasulatan naman o written contract pero masyadong mataas ang interes, maaari itong ideklara ng korte bilang void contract. Pangatlo, mareklamo o makasuhan ang nagpautang. Hindi man automatic na may criminal case, maaaring magkaroon ng problema ang nagpapautang kung gumagamit siya ng pananakot, panggigipit o pang-aabuso, kung isa siyang illegal lender at walang lisensya mula sa SEC, o kung paulit-ulit siyang naniningil ng sobrang interes. Maaari silang ireklamo sa barangay, sa korte, sa SEC at sa DTI o LGU. Hoy kayong dalawa, magbayad na kayo yung 5K ko, lakas niyo na! Kaya laging tandaan mga ka-MB, para iwas gulo, only lend what you can lose. At syempre, kung may utang, magbayad on time. Ayon, kapag umutang, magbayad on time. Kung anong pinagkasundoan, magbabayad po ako siguro mga 2 days from now. Kapag natanggap ko na yung pera ko, ibigay mo kaagad. Kasi once na nagbayad ka on time, mas makakautang ka ulit. Kasi pagkakatiwalaan ka alam nga ay marunong siyang magbayad ng utang. Good payer yan. Papahiraman ulit kita kahit walang interest. Oo, at saka hindi lang yun kasi parang nakuha mo na rin yung trust ng tao. Tao. Diba? Kaya okay din lang naman mangutang pero wag namang madalas. As much as possible, ayusin natin yung budget natin nang sa gayon maiwasan natin magkautang at maiwasan natin ang problema na kaakibat ng pangungutang. Ikaw ba, Miss Bea? May umuutang ka ba? Ako aminado ako, lalo na kapag gipit ka na. Pero yun nga natutunan ko na kapag nangutang ka talaga, kapag may sinabi kang araw, yun yung araw na magbabayad ka. Kapag hindi mo naman na makakayanan, at least sabihan mo yung pinag-utangan mo na pasensya ka na po kasi yung pinagkasunduan natin mukhang hindi po kakayanin. Pwede bang sa susunod na araw na lang? Kasi maiintindihan niya, lalo na kapag good payer ka nga. At maiintindihan din niya na kapag hindi mo nabayaran on time, ay talagang gipit siya. Kasi dati naman nung nangungutang siya pag sinabi niyang magbabayad, nagbabayad naman siya on time Kaya okay lang siguro at this one time na kahit ma-extend. Ganon, oo. Pero syempre, iniiwasan na natin yan. We have to handle our money wisely. Oo, hindi yung dahil lang gusto mo, bili ka na ng bili. Mamaya niyan, eto at mangyari, i-post ka, pwede mo naman pala siyang kasuhan. Oo, pero syempre, ang pangit naman parang kapag utang ka ng utang, hindi mo na mamanage yung pera mo, wala kang disiplina pag gano'n. Yes, and one thing that na makikita ang disiplina ng isang tao ay sa paghahawak ng pera. So, ibig sabihin, hindi ako disiplinado. Uy, parehas tayo. Siyempre, dugong Ilocano yan. Alam mo naman, sabi nila, kapag Ilocano ka na, 1 day millionaire. Oo, makahawak ka lang ng napakalaki. Akala mo kung sino kang mayaman. Akala mo yung bahay mo, 4 floors. Uy, totoo yun. Hindi ko naman linalahat. Hindi naman pero lahat. ako kasi, ramdam ko sa sarili ko bilang isang Ilocano na minsan kapag may pera ka talaga, Diyos me, yung pagiging galante mo,
kung kani-kaninong tao, mga kaibigan, tara ako na bahala dyan. Ay, totoo yan. Bahala. Pag uuwi ka, akala mo naman, Disney princess ka. Oo, kulang na lang, ibigay mo lahat. Uy, totoo yan. Nung Friday nga last week, kakakuha ko lang ng sahod ko. Pagkain lang yun, nawanto agad ako. Hindi, pero which is okay naman. If you're going to give it sa family, yes, sa family naman yun. Pero iniisip ko na lang, hindi ba mababawi ko naman to. Ang gagawin ko na lang, hindi ulit ako bibili ng mas malaking, hindi na ako gagastos ng mga hindi ko naman kailangan. Ganun. Para naman kahit paano, ma-budget mo ng kahit 2 linggo yung pera mo. Number 1 dyan, do not spend more than what you earn. Ay, yeah. Dapat mag-spend ka dun sa alam mo na kaya lang nung ino-earn mo. And extra dun sa kinikita mo. Kasi kapag, sige, sabihin natin 20 ang kinikita mo, buwan-buwan, bumili ka, 35,000. Girl, ang talino! Saan ka kukuha, Abel? Totoo. May babayarin ka pa, bills. Ang dami pang babayaran. Tapos kapag sisingilin ka, ang dami mo ng kwento. Oo, na-kesyo ganito si ganyan. May nangyaring ganito. May binili kasi ako. Nagpadala kasi akong ganito. Hay, kwentong barbero. Totoo, nakakatakot baka mag-message yung nanay ko. Uy, pero yung kwentong barbero, nakakatuwa yun, no? Total, nabanggit ko na rin lang yung kwentong barbero. Yan yung mga kwentong hindi mo alam kung totoo o hindi. Totoo. Oo, di ba? Meron yung time kasi na parang feeling mo totoo. Kasi magaling sila. Pero may pinanggalingan ng salitang kwentong barbero. Ay, naku, alamin natin yan sa Share Mo To. Bakit nga ba may kwentong barbero o kutsero? At saan nga ba ito talaga nagsimula? Alam mo yung chika na parang totoo, pero parang galing sa multiverse. Yung tipong, pre, sabi ng kapitbahay ng pinsan ng tropa ko, totoo raw yun. Yes, that's what we now call kwentong barbero. But wait, bago tayo mag-judge, let's talk about the real story behind it. Kwentong barbero didn't always mean fake news, ha? It actually started from Balitang Barbero News straight from the barber shop. Chismis, not always, minsan ito lang talaga ang balita ng bayan. Narito ang mga example ng kwentong barbero o kutsero. Unang sample, si ate, nagka-boyfriend dahil sa lucky crystal niya from Shopee. Girl, legit daw ha? As in, 1 week lang may jowa na siya after bumili ng 12 pesos na rose quartz. Pangalawa, nagkapera daw si kuya kasi binudburan niya ng cinnamon powder yung wallet niya. Apparently, may 1K siyang natagpuan out of nowhere. Magic or cinnamon toast? Pangatlo, yung ex mo raw babalik after 3 full moons kung hindi ka magre-reply sa kahit sinong lalaki. Galing yan sa TikTok stage expert daw from Nueva Ecija, trust the process daw. Pang-apat, pag binabad mo daw sa bigas yung gadget mo, sira, gagana ulit. Pang-lima, nagkaka-crush daw sa'yo si guy kapag 5 times kayong nagkatinginan ng sunod-sunod. O baka naman nagtataka lang siya kung bakit ka nakatitig. Barberya noon, gaya ng mga jeepney at sari-sari store ngayon, community hub yan. Diyan nagkakwentuhan ng mga tao, kutsero, tindero, estudyante, tatay mo, lolo mo, and guess what? Information travels fast and sometimes a little too creative. Sa totoo lang, kutseros at barberos noon ang OG content creators kasi sila ang unang mong source ng hot takes, trending balitas at local chika. It wasn't fake, it was fast. Minsan lang, nagka-glitch sa delivery. Today, kwentong barbero means exaggeration or unreliable info, but let's not forget behind every kwento is a storyteller, and in the heart of every barbershop is connection, community, at kultura. So next time may marinig kang kwentong barbero, wag agad husgahan. Baka naman may konting katotohanan din. Oh, 'di ba? So sabi sa'yo, may pinanggalingan yan. Hindi lang siya kwentong barbero, kwentong kutsero din. Kasi 'di ba, kutsero 'di ba yan yung mga nandun sa kabayo? Ba? Oo, mga kutsero 'di ba yung nasa mga kabayo, yun ang tawag sa kanila. Yung luto. driver ng kalesa. Oo, kutsero. Kutsero ang tawag doon. Bakit nga ba nanggaling sa kanila talaga yan? Siyempre, sila yung maraming mga clients dati na ang dami nilang kwento. Siyempre, ikaw bilang isang kutsero o bilang isang manggugupit, barbero, sabi ko, kwento mo naman yan sa iba. Ay, nabalitaan ko, ginawa nitong ganito ito, ay pwede yan.
Ganon. Hanggang sa, katulad ng sinabi ng panood natin, nagiging exaggerated, nadadagdagan, nababawasan. Kaya hindi mo na alam kung totoo ba siya o hindi. Real or fake na siya. Oo. Ganon. At ikaw, ano ba yung napakinggan mo sa na kwentong barbero na nung una, naniniwala ka, tas afterwards? Lahat naman, parang feeling ko dati, lahat ng kinukwento nila, tama. Kasi yung conviction nilang magsabi, parang makatotohanan. Kaya bilang ikaw na tao na mahilig sa mga kwentong barbero, I think fact-check tayo. Oo, katulad ng sa social media, kapag may nakita ka, huwag ka kaagad maniwala. So, kailangan mo mag-research muna. Ganon din dapat kapag may naririnig tayo mga kwento sa ibang tao. Mag-fact-check na tayo. Minsan kasi dyan nagsisimula yung conflict na nangyayari between sa dalawang parties. Sinabi ni ganito daw. Hay, wala akong sinabing ganyan. Maya't maya kanyan, ayan, nagsabunutan na sila sa sila na ang laman ng kwentong barbero. Naikikwento ulit sa panibagong kliyente. Alam mo kung ano, bakit sila nag-away o nadagdagan ulit. Nabawasan. Pero nakakatuwa na parte na ng kultura ng Pilipino ang pagkakaroon ng kwentong barbero or kwentong kotsero. Na sana maiwasan na yung fake na information. Kahit na merong ganito, wag nating isabuhay na palagi na lang kwentong karnero ka. Oo, lalo pat ngayon sa social media na parang akala mo lahat ng tao, mga reporter. O akala mo lahat ng tao nagtatrabaho sa ganitong klaseng industriya na lahat alam na nila. Oo, yung mga credible sources daw. Yes. Naku, hindi po. Kailangan po talaga bago tayo maniwala sa isang balita, mag-fact checks po tayo. And then also, kailangan tignan natin kung saan nanggaling yung information na yun. Source. Oo, mag-source out. Source out. Nako mga ka-MB, yan po ang ating mga laman, na mga talagang informative at nakakatuwa, no? Pero mas papasayahin pa natin ang umaga natin dahil hindi lang tayo puro impormasyon. Meron din tayong laro. At tayong dalawa ngayon ang maglalaban at malalaman natin na ikaw na naman ang matatalo dito sa Scoreboard. Turo mukha. Simple lang ang mechanics natin. Dalawang players ang maghaharap at maglalaro ng bato-batopi. Ang mananalo ay magsasabi ng turo mukha mo. Sabay ituturo ang daliri sa isa sa 4 na direksyon. Sa kaliwa, kanan, taas o baba. Ang matatalo naman ay dapat tumingin sa ibang direksyon na tinuro niya. Kung parehas ang direksyong tinuro at nilingon, panalo ang tumuro. Best of 5 rounds ang labanan para mas intense. Good luck! Alright, turo mukha mo ang chonggo. Di ba ganun yung kanta dati? Sa laro. Ay, oo. May ganyan. Maibataya, mukhang, ganun mga laro ng bata. So tayo ngayon na. Bato-bato. Ano? Bato-bato, pick. Ikaw ako magtuturo, ikaw yung magaganon. Sige. Are we ready? Dito ka na. Diyan, ganyan. Ayan. Turo mukha mo. Talo agad. Tignan mo kung sino nagsasabi. Game. Isa pa. 1-0. 1-0 ako din. Turo mukha mo. Turo mukha mo. Ilang beses dapat ito? Ay, baliktaran na. Ikaw na. Okay. Turo mukha mo. Ganon! Alam mo ang tawag doon? Ano? Oo, masyado akong masunurin. Pinalaki akong masunurin. Oo. Sige, 1, 2. Ano na? 2-0 na. Turo mukha mo. Turo mukha mo. Ba't ganon? Ba't may magic siya? Turo mukha mo. 3-1. 3-1. 1, 2, go. Turo mukha mo. Turo mukha mo. Turo mukha mo. Ang bilis kasi nun. Go. Okay. Turo mukha mo. Turo mukha mo. Turo mukha mo. Turo mukha mo. Tay. Turo mukha mo. Party! Isa na lang sa'yo. Turo mukha mo. Last one. Turo mukha mo. Masyado akong masunurin. Talo ka pala sa ganito. Ang hirap yan. Isa ikaw nga. Last lang natin kasi Turo mukha mo. Ang galing. Alam ko, pag
Oh my gosh! Masyado akong masunod. Alam mo kung saan na pumupunta yung daliri mo, tinitignan ko din. Kung ano ito? Alam mo tawag doon? Ano? Uchu-uchu. Meron akong phone number, 442 uchu-uchu. Nakakaloka. Kailangan pala ganun yung mga palaro next time, sir. Feeling ko pag ganun, panalo ako lagi. Mga simpleng laro lamang mga ka-MB na pwede nating gawin pang pastime. Lalo kapag bored ka sa bahay mo, wala kang ginagawa, natapos mo naman na lahat. O, tapos gawin mo din sa mga anak o mga pinsan, pamangkin. Tapos, bonding! Yes, it's a turo. Ikaw nga. Turo mo ka mo. Masunurin ka daw pag Masunurin ka pag ganun daw. Oo. Kaya, isa pa. 1, 2, 3, go. Turo mo ka mo. Ay! Ang galing. Turo mo ka mo. Ay! Isa pa. Turo mo ka mo. Ay! Galing nung camera. Ay, hindi siya magaling. Talagang alam niya na kung saan ka tuturo. Hindi, alam mo kung anong tawag sa kanya, pasaway. Hindi kasi sumusunod. Anyway, mga ka-MB, nako, every moment talaga sobrang saya dito sa morning balitaktakan. Kaya naman, pasalamatan naman natin ang mga dahilan, ang mga naging parte ng kasiyahan natin araw-araw. Ang Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan lang inyong mga sasakyan. We would also like to thank Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outer office, and customized furniture field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Ganon din syempre ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. And Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Thank you very much. Thank you so much. Oo, baka may birthday ngayon. Ay, Tingnan oo nga natin sino mga Ay, may hindi. birthday Ako ngayon. muna. Hello muna kay Joanna, kay Lady Lee, kay Bacani, kay Brian, Cesary, hello, kay Joeline, kay Crest, kay Mark Balbin, kay Alan Leviste na palaging nanonood sa atin. And also, gusto ko pong batiin yung ninang ko. Hello, ninang. Ano meron? Wala, nagpapabati siya. Oo, nagpapabati lang po ang aking ninang. Hello, ninang Susan Aquino, and also kay mami ko na kasama niya ngayon. Hello po. Diba? In fairness, magkasama sila ninang at saka. Oo. Ay, malapit na pala yun. Yung. Sila ninang at ninong. Ay, kaya nga, sabi ko, araw-araw ko itong babatiin. Kemi lang. Well, happy birthday nga pala kay sino ang pwedeng batiin dito? Happy birthday sa ano? Ito, si Diego Brazil, kay Abby Bibera, kay Imelda Casero, happy birthday din kay Dominic Nisperos, kay si Nauto Joseph, at saka si Crisel Laika Arce Natividad. Happy birthday din sa lahat ng mga hindi natin nabati na nagse-celebrate ng birthday ngayon. At belated happy birthday din kay Lola Elizabeth Padilla at Thea Barbosa. At dahil dyan, meron kaming kanta para sa inyo dahil kami ay mga singer. And 5, 6, Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano sa paa? Yes. Happy birthday po. Advance, malapit na po siya. Magpapakain po siya dito sa studio. Ay, ML lang. At abangan po ang performance ni Miss Angelica Arquero sa darating na August 29, Friday next week. Song and dance number ba ito? Hindi, alam mo ba nung sinabi na naalala ng nanay ko na, magpa-perform ka anak, kailangan mo mag-practice. Kaya abangan po natin si Angel Arquero sa isang birthday special na bonggang-bongga dahil sa darating na August 29, concert ang Morning Balitaktakan headed by Miss Angelica Arquero. Wala po, nasa Rosario tayo. Hindi, pero pasayahin naman natin. Kaya paano yung mga ka-MB? Oo, gusto ko mag-acrobatics ka, ha? Gusto ko, pwede yung na. Yung may pa-harness.
Oo, why not? Try natin. Anyway, mga kaebila, kasama niyo naman nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Wednesday morning ang nag-iisang chubby cutie ng RNG. Chubebe girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At dito pa rin yan, sa masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat!